Okay, okay, okay. Mga ka-video, kaya tumuli tayo sa ating panibagong video at samahan niyo muli ako sa araw na to sa pagbuo natin ng ating mini sound setup. Dito sa set na to mga ka-video, mag-i-install tayo ng mga speaker at mga amplifier natin sa ating halimaw box na D15 at yung ating pang mid-high na D15. At para sa ating mga ka-video, okay natin dyan kung paano natin binuo itong ating mga box na to. Puntahan nyo na lang yung ating naunang video rito sa ating assembly dito sa ating mga box na ating bubuuin or lalagyan ng mga speaker. At kung magkano yung total set price nito mga ka-video, okay, abangan nyo na lang po hanggang dulo ang ating video para malaman nyo at umpisahan na natin. So ito na nga mga ka-video, okay, napinturahan na natin at pinapatuloy na natin. So ito yung request na may-ari, gray yung sa gilid, and then sa loob, sa harap is kulay black. And then ito naman yung takip ng ating amprak, kulay black. Ang ating amprak, kulay gray. So sa takip at sa ibabaw, kulay black siya mga ka-video. Okay. Ang ating halimaw box. Fiber field. Okay, so ito na yung ating speaker at ipakita ko muna sa inyo ating pinabit na speaker dito. So ngayon gumamit tayo ng Tsunami. Ayan, Tsunami Live. Tsunami Live at Storm 15 7 watts. Storm 15 700 watts. 8 ohms at double magnet. Ayan yung kanyang terminal. Bigyan sa mga ka-video, okay? And then yung ating tweeter is live Brandon. Thunder 50 watts at 500 watts, 8 ohms. Capacitor na gamit natin 2.2 UF or microfarad at 250 volts. So ito yung loob ng ating box. Ayan. Nilagyan niya natin ng fiber fill para medyo lumambot at iwas vibration na rin. Okay? So yan yung loob ng ating speaker. At ang connection natin dito is parallel connection. Okay? Yung ating terminal dito sa yung ating tweeter mga ka-video, okay, yung ating positive dito is connect sa ating speak on. Okay, doon sila nagtagpo. Positive to positive and negative to negative. So ayan yung ating linya. Ito yung linya natin sa tweeter and then sa ating Tsunami Live, dumiretso sa ating speak on sa terminal 2. Positive 2 at negative 2. Okay? Doon natin pinarallel. Okay, sarado na natin. Ang ating tweeter horn. Para sa nagtatanong kung anong size ng ating tweeter horn, ito yung ating size ng ating tweeter horn.
Bali, ang sukat ng ating tweeter horn, yung haba niya or yung lapad niya is nasa 38.5 cm. So, sobra siya sa 15 inches. Pero pang di 15 po to. And then, yung taas niya is nasa 5 inches. Ayan. Or 13 cm. Yan yung ating tweeter horn. Ipakita ko muna sa inyo yung loob ng ating box. So, ito yung ating fiber pin at pampalamot. So, kahit pa paano medyo iwas vibration din to. Dagdag pampalamot din. So, yung ating handle is hindi pa natin kinabit dito. At yung ating plunger. Okay? Kasi minsan, kasi para sure na makakapasok yung ating speaker. Okay? Kasi kagaya nito medyo nakaumbok to. Kaya medyo alanganing may pasok natin yung ating speaker. Kaya unahin natin ipasok yung ating speaker. Okay? So, lagyan na natin. Okay, ito yung ating speaker na subwoofer na ilalagay. D15. Ito yung ating speaker. Live brand. Model niya Pro 15. Okay, 100 or 1,200 watts. At wattage niya is 1,002 nga. Live brand at double magnet. Okay. Okay, kabit na natin. Okay, lagyan na natin. Lagyan natin ng rubber para iwas kalampak. Okay, bago natin i-try, pakita ko muna sa inyo. So, nilagyan din natin dito ng fiber plate. And then, rubber. Iwas kalampak. Malaking bagay din yan mga kabidyo. Okay. Yan yung ating speaker.
Sa ating speak-on mga kabidyo, ginamit natin yung positive 1, negative 1, positive 2, negative 2. So, yung ating terminal 1 is kumonect sa ating subwoofer at yung ating pang mid is nakakonect sa terminal 2. Okay, so ito na yung ating amp rack mga kabidyo. Okay, ipakita ko muna sa inyo bago natin ikabit yung ating mga amplifier. At ito na nga. So, tininat nga natin para mas matibay. So, yan yung likod. Ayan. Dalawang pan and then yung ating metal handle, nakatinat din siya. So, ito naman yung ating lagay ng mixer. So, ayan na nga. Nilagyan natin ng hydraulic shock mga kabidyo. Okay. Ayan. Para maayos naman tingnan, para hindi na tali-tali. Para hindi na natin kailangan ng talian dito or ano pa man. So, ito na nga yung ating hydraulic shock mga kabidyo. Okay. Ayan. Kung saan natin nabili to, nabili natin to sa online shop. And then, kinamitan natin ng tinat para formal tingnan. Okay, so ito yung ating mga pang-connection, mga binuo natin, XLR to XLR and TL to XLR. So ito yung ating gagamitin para sa ating mixer to equalizer, XLR female and XLR male. And then ito naman yung ating para sa ating wireless microphone, XLR female and male.
Okay, ngayon naman na-switch on na natin yung ating mga amplifier and then yung ating mixer. So sa ganito setup mga ka-video, okay, inuuna nating switch on yung ating mixer and then yung ating equalizer, at ang pinakalas ay yung ating mga amplifier, and dapat siguraduhin natin mga nakapatay yung kanilang mga main volume. Okay, so para safe yung ating mga gamit. So ngayon mga ka-video, okay, testingin na natin at magpatugtog tayo ng ragatak para iwas copyright. Alam niyo na kasi mahirap na makopyright yung ating mga ginagawa mga video, so mababaliwala yung ating mga pagpapagod, okay, kapag na-copyright yung ating mga video. So patugtog tayo ng ragatak para iwas copyright sa ating channel. Okay, so ito yung ating Bluetooth. So kung mag-Bluetooth tayo, para kay Sir Johnny, so kung mag-Bluetooth po tayo, kailangan nating pindutin ito or ilong press itong MP3 Bluetooth. Okay, makikita nyo po rito BT, ibig sabihin Bluetooth na siya, and then i-connect nyo na lang yung inyong cellphone. Okay, ito yung kanyang BT name, BT 5.0. Okay, connect na natin. Done na tayo. And then patugtog tayo ng ragatak para iwas copyright. Okay, patay pa yung ating volume dito, yung ating pinaka master volume, and then volume natin yung ating power amp. Lagay muna natin sa alas 12 yung dalawang channel. Ito muna tayo sa ating subwoofer natin. Ito muna yung ating sound check. Yung BT volume natin is nandito. Okay, so i-volume natin ito ng, okay, volume natin ito ng 0 dB. And then dahan-dahan nating i-volume ang ating MP3. So maalala ko mga ka-video, meron pala tayong kapitbahay na namatayan or nakaburol yung patay, kaya menos or mag-adjust muna tayo ng ating volume, okay? Para hindi makakahiya, para hindi nakakahiya sa namatayan kasi nakaburol pa yung kanyang patay. Okay, testingin natin yung ating kada channel ng ating power amp. Volume mo natin dito. Okay, gumagana yung left side natin. Dito tayo sa right side. Okay, gumagana yung ating dalawang subwoofer. Dito naman tayo sa ating high. Ang ating mid-high Fibler GX 5000. Gumagana yung left and right natin. Ngayon is patayin mo natin yung ating volume dito sa ating Bluetooth, and then fix natin dito. Fix natin dito, lagyan natin sa mga alas 2. Yan, alas 2 yung ating sub, and then sa ating mid high is alas 12 or alas 11. Yan. Volume, alalay lang tayo mga ka-video, kaya kasi meron yung nakaburol na kapitbahay.
Katay, ogay, ogay. Testing. Larga. Testing. Larga. So ayan na nga, na-soundcheck na natin yung ating sound. So gumagana naman lahat. Yung ating dalawang sub at yung ating dalawang mid. So gumagana rin yung ating mga tweeter. Okay, goods naman silang lahat. At ngayon naman next natin, soundcheck natin yung ating microphone at yung ating player. Okay, mag-select muna tayo ng music sa ating Maestro 2. So okay na yung ating player, tumutunog naman siya. Soundcheck naman natin ating microphone. Okay, ito yung ating microphone na wireless iMix brand. Lagyan muna natin yung ating battery. So sa ating equalizer mga ka-video, tininta lang natin yan. Hindi ko lang pinakita sa inyo kasi medyo matagal siya at baka maboring kayo. Okay, so tinona na natin yan. Gumamit tayo ng app na Pink Noise at RTA para matimpla natin kahit pa paano at mabawasan yung kanyang feedback. Okay, testing natin yung ating microphone. So yung volume nya nandito, patayin muna natin yung gain. Lagyan muna natin sa mga alas 12. Yan. Effects, patayin muna natin. Yan, switch on na. Dito tayo sa channel 2. Check, hey, test. Check, hey, test. Hey, hello. Test. Mic check. Check. Hey. Test. Test. Check. Sound. Test. Hey. Test. Check. Test. Check. Test. Check. Hey. Test. Check. Test. Hey. Test. Check. Hey. Test. Hey. Test. Test. Hey. Hello. Check. Test. Check. Mic test. Check. Check. Hey. Test. Check. Test. Hey. Check. Mic test. Hey. Hello. Check. Test. Hello. Okay, so ito yung ating timpla mga ka-video. Okay, nabawas na ang feedback. Ito yung ating gain.
ating high, mid, at bass. Okay? Effects natin or echo. And then, naka-switch on tayo. Kapag di natin kailangan gamitin, is-switch off lang natin. Ayan, naka-red. Okay? Pag naka-green, on po siya. And then, yung ating slide volume. Ayan. At yung ating effects na ginamit dito is yung number 52. Yung large hall. Okay? So, kung kantahan din lang naman, okay na yung large hall mga kabidyo. Okay, maganda na siya. And then, yung ating EQ, yung ating 16Hz is nakababa na siya mga kabidyo. Okay. And then, yung ating master slide, ang ating echo rito. So, yan yung ating timpla rito sa ating mixer. And then, yung ating receiver sa ating microphone. And then, ito naman yung ating timpla sa ating EQ. So, dito mga kabidyo, kaya nasabi ko sa inyo, depende lang tayo sa RTA at saka sa pink noise sa ating pagtimpla rito. So, ito yung ating equalizer. Hindi natin mapuntahan yung loob kasi sobrang sikip siya. Okay, so ito yung ating equalizer na gamit. Ayan, DBX. So, ito mga kabidyo, okay, is meron siyang tatlong output. Okay, kasama na rito yung subwoofer. Okay, so ito, from mixer ito mga kabidyo. Okay, out nito, left and right, kinonect natin dito sa input. Okay, yan. Kita nyo ba? Input dito, left and right. Ayan. Ito yung left and right natin. Pro mixer, dito natin sinaksak. And then dito kumuha tayo dito ng output papunta sa ating amplifier na GX5000. Itong dalawang ito mga kabidyo. Okay. Okay? Makikita nyo naman dito output, output. So itong left and right na to or 1 and 2 pumunta sa ating GX5000 na keyblade. Dito siya. So ito siya mga kabidyo. Okay. Yan yung aux 1. From equalizer, pumunta siya sa aux 1. And then makikita nyo, dito naman tayo kumuha ng output sa ating subwoofer. Ayan, dito siya. Ayan, dito tayo kumuha ng output sa ating equalizer. So, hindi na natin kailangan ng panibagong input kasi meron na siyang link papuntang output. Okay, eto siya. And then, dito, sa timpla natin dito, nilagay natin yung ating frequency sa 80 to 100. Ito, yung ating frequency. And then yung volume, syempre, kailangan mo i-volume. So, dito tayo kumuha ng link papunta sa ating power amp. Dito natin kinonect. Okay? Output ng equalizer sa out. And then, kinonect natin sa channel 1 and 2. Okay? Or A and B, mga kabidyo. Okay? And then, so, dalawa yung ating ginawa rito. Okay? So, ayan, kinonect natin dito yung ating kabak dito. Link, mga kabidyo. Okay? And then, yun din natin sa ating mga speaker. So, hindi na natin makita yung loob kasi medyo madilim nga. At isa-isayin natin yung kasama ng set na to. Sa set na to mga kabidyo, okay, meron tayong iMix na mixer, 6 channel, MC256. Okay, 6 channel. So, dito sa mixer na to, marami kayong pagpipilian na effects na gusto nyo. Kung saan kayo komportableng kumanta. Okay? So, sa pag-adjust naman dito mga kabidyo, okay, kailangan mo lang galawin ito. Ito ang ating program. Ayan, pipinitin mo lang and then kung saan mo gusto. Halimbawa, nagustuhan mo dyan 50, push mo lang dito. Ayan, 50. So, kanina, ang set natin is 52. Push natin. So, ayan, naselect na natin yan. And dito mga kabidyo, okay, ito naman yung equalizer ng ating PT. Okay, ng Bluetooth. At yung volume ng ating player is nandito. Dahil nakasaksak yung ating player sa CD tape. Ayan, CD tape po yan. So, ang volume niyan is nandito, CD tape din. Sa ating BT naman, ang volume niya mga kabidyo, okay, kapag nakakonect na tayo, ito lang siya. So, yan yung volume niya and then kailangan nag-limit dito kapag nakakonect tayo. So, ito na nga yung ating microphone na dalawa. iMix brand. Wireless microphone natin. And then, ito naman yung ating keypad para pag-select ng ating mga kanta sa ating TJ Maestro. Okay? At ito naman yung ating power controller. Ating EQ mga kabidyo, okay? And then yung ating receiver sa ating microphone, iMix brand. At syempre, hindi mawawala yung ating player na TJ Maestro 2. Okay? So, updated na po siya. At ang ating amplifier na GX5000 Kibler. Ang ating volume dito mga kabidyo, okay, pwedeng alas 12.
Okay? And then, puro naka alas 12 rin dito. So, sa ating power amp, ang ating volume, ayan, naka-alauna alas 2 lang siya. Pero sa volume na to mga kabidyo, okay, malakas na naman siya. Hindi lang natin may todo kasi nga may patay sa ating kapitbahay. Okay, may nakaburol pa. At yung ating mga speaker, size 15. So, ulitin lang natin yung wattage ito mga kabidyo. Okay, ang wattage ng ating speaker is 700 watts, live brand. At yung ating tweeter, Thunder 51 live brand din siya. At ang wattage niya is 500 watts. At sa ating subwoofer, size 15, ang wattage niya is 1200 at live brand din. So meron din po siyang kasamang dalawang pole stand para sa ating speaker. Ito naman yung lagayan ng ating pole stand sa panibagong stand para sa ating TV. At meron pa siyang kasamang TV bracket. At syempre hindi mawawala yung ating songbook sa ating player. So sa mga magtatanong mga kabidyo, okay, kung magkano yung total price dito sa set na to, sa ating mini sound setup, ang total set price po nito is umabot ng 108,000. So dito sa set na to mga kabidyo, okay, TV lang yung hindi kasama. At itong set na to mga kabidyo, okay, hindi natin padadala sa Saudi dahil si Sir is nasa Saudi. So itong set na to mga kabidyo, okay, isipapakargo natin sa Taytay. So ayan na nga mga kabidyo, okay, nakita nyo kung paano natin binuo or nilinyahan itong ating mga speaker. At bago natin makalimutan mga kabidyo, okay, maraming salamat sa 200 subscriber natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa 200,000 na sumusuporta sa ating YouTube channel. At yun na nga mga kabidyo, okay, na sound test na natin. At para sa inyong katanungan kung ano ang tunog sa actual mga kabidyo, okay, tunog niya mga kabidyo, okay, suwabing-suwabi naman, lalo na yung ating subwoofer na halimaw. So sa total ng sounds niya is maganda naman siya at lutang naman yung kanyang boses. At itong set na ito mga kabidyo, okay, is para kay Sir Johnny Hersalin ng Saudi Arabia. At shoutout na rin kay Sir Johnny. At maraming salamat na rin po sa inyong tiwala sa atin, sa inyong pagpapagawa ng mini sound setup sa akin. Sana po ay ma-enjoy nyo yung ating binuo na mini sound setup. Kaya hanggang dito na lang. Sana ay nakatulong ang video natin ngayong araw na to para sa ating mga kabidyo okay natin dyan na gustong gumawa o magbuo ng video okay set na kagaya ng binuo natin ngayong araw na to. At sa mga hindi pa po nagpapalo or subscribe, ating YouTube channel ganyan din sa ating Facebook page, subscribe na po kayo and notification bell. Idami nyo na para lagi po kayong updated sa ating mga ginagawa mga video. And paki-like and share nyo na rin po kung gusto nyo. At hanggang dito na lang. At maraming salamat at hanggang sa muli. God bless. So binalot natin mga kabidyo okay yung ating mga gamit at hindi natin napakita kung paano natin binalot. So bali 6 boxes to. Yan yung ating subwoofer and then ito yung ating mid. Subwoofer ulit, ito naman yung ating iba pang mga panglinya. At yung ating pole stand. At isa pang mid. And then ito yung ating mga amplifier. Yung ating amp rack, very bigat. Halos hindi ko talaga kayang buhatin or iangat. Okay? So itong gamit na ito mga kabidyo, okay, isipapakargo natin sa drop and go papuntang Taytay. So ikarga na natin.